Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod Ronde TV mo. Dito muna tayo sa kakaibang balita mga kababayan ha. Tapos na tayo sa mga krimen. Dito naman tayo sa mga mahilig pala umorder online mag-ingat tayo dahil nga dalawang delivery rider mga kababayan ng Plus Express ba ito ay huli sa akto na binuksan yung mga parcel mga kababayan. Ano kaya ang ginawa ng dalawang rider na ito ng Plus Express mga kababayan? Bakit binuksan nila yung kanilang dapat i-deliver, pero mga kababayan sila na mismo ang nagbukas ng mga parcel mga kababayan. Imbes na pinagkatiwala natin sa kanila, sila pala mga kababayan ang magnakaw sa ating mga ino-order. Yun ang mga kababayan, kaya maraming mga tawag nito mga kababayan, yung mga umorder na galit sa mga delivery rider dahil nga may mga ganito palang modus mga kababayan. Yun ang huli sa akto talaga ito mga kababayan yung pagbukas ng mga parcel. Ito na, huwag na nating patagalin ito. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang delivery riders ng kumpanyang Flash Express huli sa akto na binubuksan ng mga package sa kanilang mga customer. At hindi lang yan, dahil may iba pa kaming nadiskubre sa mga tauhan ng nasabing delivery app na ito. Kung ano, narito po at amin na silang ibubuking. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami sa atin na mas pinipili mag-add to cart na lamang o bumili na lamang ng iba't ibang produkto sa mga online markets at sellers. O kaya naman ay magpa-deliver sa pamagitan ng mga delivery couriers. Ngunit sa kabila ng mga pangako ng iba't ibang delivery companies na ligtas at mabilis na maihahatid ang mga produkto, may ilan pa rin sa kanilang mga riders ang gumagawa ng kalokohan. Tulad na lamang ng mga video na eksklusibong ibinigay sa responde ng ilang concerned citizen sa Fairview, Quezon City. Unang makikita sa video na nagbibisi-bisihan ang dalawang delivery riders sa kung anong kanilang ginagawa. Sa mga sumunod na video, pansinin mabuti. Ano ito? Kitang-kita na ginugupit na ng isang rider ng plastic pouch ang parcel na kanyang hawak. At paglapit sa kanya ng kasama niyang rider, kinuha nito ang nakapatong na item sa motor at kanya ring binuksan. Nako po, talagang kitang-kita. Maya-maya pa, naglakad na ang rider dala ng balot ng parcel at itinapon sa isang sako ng mga basura. Habang ang naunang rider ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At nang napitan ng tipster ang sako, agad na bumulaga ang balot ng mga parcel kung saan nakalagay ang pangalan ng courier na Flash Express. At batay sa nakuhanan ng tipster, ang mga parcel ay nanggaling pa sa Camarines Sur at dadalhin sana sa Fairview, Quezon City. Samantalang isang parcel naman ay ipadadala sana sa Agno, Pangasinan. Kitang-kita rin sa uniformeng suot ng dalawang rider ang pangalan ng kumpanya na Flash Express. Ngunit ang mas malaking tanong, bakit binuksan ng mga riders na ito ang mga parcel na hindi naman para sa kanila? Isa pang concerned citizen ang sumulat naman sa Net25 upang ilapit ang kanyang nadiskubre tungkol din sa kaparehong kumpanya na Flash Express. Ayon sa kanya, kitang-kita niyang hindi maayos sa paghawak ng mga empleyado ng Flash Express sa mga parcels na kanilang mga kliyente sa warehouse nito sa Parañaque City. Ayon kay Dos, hindi niya tunay na pangalan. Naaktuhan niya ang pangyayari nang mapadaan siya sa naturang warehouse. Padaan po kami sa Kaingin Road. May mga kasama po ako, tapos sumakay po kami ng tricycle. And sobrang traffic po pala doon. Tapos nasaktuhan po yung tricycle po na sasakyan namin. Napahinto po siya sa harap ng pinaka-warehouse or hub ng Flash. Tapos anong nangyari po, naita lang po namin yun, naka-open po. Tapos naita po namin yung ginagawa ng mga employee po nila na hinahagis lang yung mga parcel. Kaya ang ginawa namin, parang binidyoan ko lang po, lang, gano'n. Kita po sa video na kung
paano yung ginagawa ng mga employee nila doon. Yung na-video ko po kasi na yun, late na siya. I mean, siguro mag-alas 12 na ganyan. Sa ibang araw naman, hindi naka-open kaya hindi ko rin nakikita kung ganun pa rin ba yung nangyayari sa loob. Minabuti ni Dos na ipagbigay alam sa ating programa para matawag ang pansin na naturang kumpanya. Sinend ko lang po talaga sa Net25. Kasi nag-iingat din po ako para sa sarili ko kasi malaking company yun eh. Possible na baka balikan tayo. Nagulat talaga ako nung sa pangyayari na yun. Kasi pinahagis-hagis lang. akala ko tapos na yung issue na yun eh. Kasi di ba may issue din tungkol dun sa GT mga courier Express. ganyan. Na hinahagis lang din. Akala ko tapos na yun, which is hindi pala. Inikutan din natin ang naturang warehouse, ngunit hindi namin nakuha ang sitwasyon na una nang nakuhanan ng video ni Dos. Agad din kami nakipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry upang alamin ang karapatan ng mga buyers sa mga ganitong pangyayari. Ngunit aming napag-alaman na ang mga delivery couriers pala ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Halimbawa po yan, mga online selling na ganyan. Marami po kasi involved na kontrata dyan. Unang-una, between the buyer at saka po yung seller, meron tayong tinatawag natin na contract of sale, di ba? Hiwalay pa yan doon sa kontrata natin doon sa delivery rider. Na usually, yung mga rider na sikat ngayon for online selling, yung tinatawag natin personal express messengerial delivery services. Yan po ay under the mandate of DICT. Sila po ang nag-regulate and nag-supervise sa mga kalakaran ng mga PMEDES, no, yung mga delivery riders. Pero dun po sa tanong ninyo, yung nagbubukas ng parcel bago i-deliver doon sa buyer, usually po, ang dapat pong may records dyan kung sino po ang nangontrata doon sa delivery rider. Doon sa situation na sinabi ninyo, kung ang seller po ang nag-book ng rider, siya po ang dapat magreklamo doon sa mismong delivery courier or diretso po siya magreklamo sa DICT. Kung ang buyer po ang nag-book, siya po din ang magreklamo. Kami po sa DTI, ang mandato natin doon sa pagbebenta, doon sa mismong contract of sale. Ngayon, kung nakarating doon sa ultimate buyer na sira yung produkto or tampered kasi binuksan na nung rider, pwede kasing ireklamo yan diretso doon sa seller. Tapos yung seller, dapat siya yung makiusap kung siya ang nag-book ng rider, kung bakit nga ganun ang nangyari, no? Kami kasi sa DTI, hindi na natin pinapakailaman yung sa rider. So sa amin naman sa DTI, ang kailangan lang bantayan natin yung contract of sale between the buyer and seller. So bilang buyer, kailangan pagdating ng produkto, inspeksyonin natin mabuti kung wala talagang defect or damage yung item. Kasi kung may defect or damage yung item at yung dahilan ng defect or damage ay because of the seller, meron pong karapatan ng buyer dyan. First is pwedeng i-repair yung item ni seller, i-demand niya na i-repair ni seller. Second is mag-demand siya ng kapalit. And third is mag-demand siya ng full refund of the item. Kapag damaged or defektibo ang product na dumating sa buyer, bawal yung no return, no exchange. Kinumpirma naman ng DICT na nasa kanilang jurisdiksyon ang mga kaso na may kinalaman sa mga delivery couriers. These packages are considered parcels. So, these were under the postal services natin. Tapos, after that, it was the postal services that time or under DOTC that time. Nung na-transfer ho ang from DOTC, na-transfer ho ang ICTO, na-transfer sa DOST, ang postal services na-transfer sa OP, pero yung parcel delivery was retained with ICTO that time hanggang nagkaroon ho ng DICT. Anything that is considered parcel na dinidefine ho ng batas, it is under DICT. With the advent of new technologies, itong mga packages, parcels na to are now digitalized, pero the traditional parcels still fall under the purview of DICT po. Dagdag pa niya, naayos nila ngayon na magkaroon ng mas malinaw na kaparusahan sa mapapatunayang lumalabag sa kanilang mandato.
palipat-lipat ang PMEDES or yung Postal Regulation Division ng DICT. Yung mga payments, yung mga fees, even the rules, 2001 pa ho ang sinusunod natin na rules, hindi pa ho siya na-update. So, under the old rules, meron naman ho siya mga penalties. Dapat baguhin In yan. fact, for example ho, ang mga penalties natin for the first offense is only 4,000 pesos, second grade offense is 6,000 pesos, third grade offense is 8,000 pesos, tsaka pa lang kung magkakaroon ng suspension and revocation of the licenses of the PMEDES operators. So, nag-conduct na ho tayo ng TWG, tapos na ho tayo sa first phase for the updating. This year ho, hopefully within this month or early next month, makonduct na natin yung tinatawag natin ho yung public consultation or a town hall meeting with all the stakeholders ho para to present to them the product of the TWG for their inputs. After that, we would come out with the final result and then the final product will be approved by the Secretary. Mas defined yung procedures, mas defined yung sanctions, mas defined pati yung pagre-register. Actually ho, it is within the mandate of the ICT na dapat pati yung mga riders nire-regulate, hindi lang yung operators. That would be the product of our TWG. If the pandemic taught us one thing, it would be reliant on yung the digitalization of things. So, yung mga parcel delivery riders na to, hindi sila significant before. Ngayon, sobrang lahat inaasa na natin from food, from clothing. Isang mensahe rin na kanilang nais ay paabot sa lahat, mula sa sellers hanggang sa mga buyers. The DICT ho sa panguna ho ng aming sekretarya, si Secretary Ivan Chan Iuy. We are very aware of the mandate placed on the DICT. Pero ho, ang paramount ho sa amin dito sa DICT is not for the exercise of regulation or the exercise of our mandate, but really for consumer protection po. Para habang ginagawa ho lahat ng mga hakbang namin, patungo sa pagpapalawak ng pag-regulate sa PMEDES operators na to, sa mga riders na to, para naman ho yung mga consumers natin maprotektahan yung kanilang mga karapatan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa kumpanyang Flash Express. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa kaming natatanggap na opisyal na sagot o tugon mula sa kanila. Bukod sa sinabi ng kanilang customer service agent na hindi nila pinapahintulutan ang mga ganitong pangyayari. Ang anumang hindi natin pag-aari ay hindi natin dapat pakialaman at nakawin. Kaya't ang panawagan ng aming programa sa kumpanyang Flash Express, naway magsagawa sila ng masusing investigasyon sa ganitong mga reklamo at kastiguhin ang mga taong mapapatunayan nagkasala at gumagawa ng mali. At pangako ng programa, tuloy ang pagsisiwalat sa mga ganitong uri ng kalokohan at maging na mga katiwalian. Yun ang salamat sa Net25 napabalita itong ganitong klaseng mga delivery rider mga kababayan. Mayroon yan marami yan dito sa Bohol itong Flash Express. Yan yung nag-deliver sa in-order na TV namin mga kababayan. Buti naman, hindi pinalitan ng yung TV namin na medyo malaki. Mabuti hindi pinalitan ng maliit. Hirap pala itong kumpanya na ito at itong mga rider nito ay mga riders nito ay nagbukas pala ng mga package o mga parcel mga kababayan. Ang dapat ting gawin kasi noong mga kababayan, pag may order tayo ay pwede pa nating buksan, pwede pa nating tingnan kung tama ba yung ating ino-order. Pero sa ngayon mga kababayan ay hindi mo na pwedeng tingnan. Tapos ang katwiran nila, pwede naman daw kung mali naman yung in-order natin, kung hindi naman, kung may sira naman, pwede naman daw ibalik, pwede naman daw palitan. Pero abala na masyado mga kababayan pag ganun pa yung gagawin. Dapat iano din sana ito, ipahiling tulot din sana kung sino man yung nasa departamento nitong mga delivery apps na ito na pahintulutan yung mga customer na tingnan muna yung mga ino-order kung tama ba at wala bang depekto para hindi na masyadong abala mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at yun nga, bingo itong Flash Express mayroon dito sa Bohol, marami yan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo ulit kay Ma'am Virgie Verheligios ng Pulilan, Bulacan. Kay AG Reyes, shoutout. Kay sino pa to? Yap Matthew, shoutout
kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Ma'am Joyce ng Japan, Tuni Katadman, dito tayo sa bandang baba, Leonardo Sabrino, shoutout idol ha, Jeremias Saha, shoutout, Lakwat Zero, Hambog sa Negro, shoutout, kay Ligaya Isto, shoutout, kay Renato Jose, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Len Helen, Esther Gabriel, kay Robert Tawada ng Ilido, Palawan, kay Roberto Mabaling, kay City Saliha Baguan, shoutout, kay Midel Boot Leticia, kay Danilo Perez, kay Innocent Crab, kay Babian Flores, Banban Flores, Luis Rivera, Mark Medina, Los Binuinda del Rosario, Raymond Raimundo Remigio, kay Lods Rosalie Malit ng Negros Oriental, kay Juju Juso Jr. Traveler, EH20, shoutout, Charles Minate, at kay Abe Franklin, Daniel Palo, shoutout idol ha, Ginny Aquino, at kay Edisa Borby, Lynn Helen, shoutout idol, at kay Aisato. Yun ang kay Willa Maghanoy, at hanggang dito na lang muna. At once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.